Ginebra tsaka Meralco, no? So, come from behind win ang Meralco, no? Dahil naging aggressive ang come from behind win from by Ginebra. Dahil naging aggressive ang Meralco. Kasi usually, ang close out game, ang pinakamahirap. Yung isang laro na lang, panalo ka na sa series. So, yun ang mahirap. Kadalasan, nagfi-fail ang mga teams dyan dahil they become too relax at yung kalaban nila is gusto pa ng isang game. Di ba? Pero, hindi, ang kagandahan lang dito kay sa game na to, yung mga positives muna, no? Justin Brownlee delivers. Actually, yung dalawang nag-trigger doon, yung offense ni Stephen Holt na gumana ng second half, third quarter, and then yung dalawang 4-point shot ni Justin Brownlee. Yung 8 points si Justin Brownlee na yun ang nagpabalik sa Ginebra. At from that point forward, lahat ng shooting ng Ginebra pumapasok na, and even yung rebounding, no? Last place daw sila sa rebounding sa PBA, sa buong liga. Last place rebounding team. It's obviously kasi ilan lang ang malaki nila. Di ba? Pero bakit kailangan mo ng rebounds kung meron ka namang kung maganda naman yung 3-point shooting mo? So sa basketball, meron kang mahinang department, pero malakas ka naman sa ibang department. So ibig sabihin, kung last place ka sa rebound, ibig sabihin yung mga tira mo, pag tinira mo, pumapasok. Kasi pag mataas ang rebounding mo, it shows negatively na marami ka ring mintis. So yun, natatandaan natin sa basketball. I mean, Justin Brownlee delivers na naman, ano? Yun lang yun. Justin Brownlee doing Justin Brownlee things. Huwag na natin pahirapan. And Stephen Holt doing Stephen Holt things. Actually, nakikita na natin yung value niya, tsaka si RJ Abarrientos. Si Ron J. Abarrientos. Nakikita na natin yung value nito. Pero, on the negative side, on the flip side, makikita nyo, Japet getting tired, RJ getting tired. Kasi ang pumupuntos lang doon of the bench player nila is si RJ Abarrientos lang. Tingnan nyo si Maverick Amisi. Hinga nasa bibig, pagod na pagod. Iba si Japet, nagpasab na nga dahil tumukod na eh. So that's the thing. And even si Raymond Aguilar nasaktan. Kasi hindi ginagamit ng matagal. Minsan nakaupo lang. So ano yun? Dahil hindi nagagamit, hindi sanay maglaro, ano nangyari? May tendency ma-injured sila dahil hindi sila sanay sa, magkaiba yung practice sa actual game. Kung sa practice gamit sila, pagdating sa actual game, doon sila nasasaktan. Kasi hindi sila ginagamit. Or minsan lang sila gamitin. So yun yung downfall nun. So sana, di ba, makita ni Tim Cone as the winningest coach in PBA history. Sana makita niya na minsan kailangan niya sagarin yung kanyang lineup kasi he may never know. Hindi niya alam kung kailan ulit mag-hit yung injury bug. Buti na lang kung nandiyan si Devance na available sa kanila dahil nga na-injured ito si Isaac. At hindi mo naman din pwedeng pilitin si Jody Vance na kunin yung kanyang timing kasi kababalik lang niya after a 2-year layoff. Actually, ang big man lang na ginagamit nila, halos na ginagamit nila, it's Japet and si Jody Vance. Di ba? I mean, bakit hindi mo gamitin si Aljon Mariano? Hindi mo gamitin si Aljon Mariano. May ofensa naman si Aljon Mariano kahit konti. No. Ang kagandahan lang dito sa team na to, Maverick Amisi is rebounding. Tumutulong siya sa rebound. So may katulong na si Scotty sa rebounds. Rebounding by committee. So sa akin yun lang. Naging concern lang ako kay Japet eh.
Kasi ang laki ng mawawala sa Ginebra pag si Japet nawala o na-injured. At kasama pa rin naman si Japet sa Gilas pool. So mas importante yun kasi bansa yun. So makikita mo yung ganung ng philosophy ng coaching. So sana i-stretch niya yung lineup niya. I mean si Raymond Aguilar, yun. May nakita ko nung ginamit si Raymond Aguilar kung yun lang ang ipapagawa kay Raymond Aguilar na maramdaman yung depensa, okay lang yun. Basta mabigyan lang ng tamang pahinga yung mga regulars o yung mga talagang gunner ng Ginebra. And sad to say, itong Meralco na choke. I mean, you cannot ask anything more from Durham na ginawa na lahat. So parang nawala yung laro ng Meralco in the end. So again, nung tinalo nila yung Ginebra no sa mga series na yon, hindi si Brownlee ang import nila. Okay? Hindi si Brownlee ang import nila. Remember, Justin Brownlee is serving a hiatus dahil nag-positive siya dun sa illegal substance, kung maalala nyo. So, ang laking kaibahan pag si JB ang import niyang Ginebra at kung hindi si JB ang import nila. So, yun lang yun. Na-Brownlee na naman tong Meralco. So, yun lang po.